Okay, sandali muna. Nawala tayo sa ere mga kapatid. Oh. Biglang nawala ang kuryente. Pangalawang bisis na ito. So ngayon, ipagpatuloy po natin ang ating pagtalakay. Sandali muna, may tumatawag. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay at pagsagot. Nawala tayo sa ere kanina. Baka mawala na naman tayo dahil malakas kasi ang uwan. Okay, balik natin, sasagutin natin ito punto por punto. Ito na ang pinakita natin kanina. So, dito tayo sa naunang sinabi ay kaugnay sa Revelation. Ang Biblia ay punong-puno ng propesiya na mangyayari pa sa hinaharap. At isa nga sa mga libro ng Biblia ay ang Book of Revelation, kung saan dito na isulat ang mangyayari sa hinaharap. Sa dami ng propesiya na nakasulat sa Book of Revelation, may isang propesiya tungkol sa tinatawag na babaeng Babilonia. Kung babasahin natin ang Pahayag chapter 17 verse 3, "Noon ay nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at hinatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon na isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang lahat ng paglapastangan sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga nangangalunya at lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babaeng ito'y lasing sa dugo ng mga hinirang at ng mga martir, ang mga pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya." Kapag po ang Biblia mula sa Old Testament ay Ayan, ang interpretasyon nila kaugnay dito mga kapatid na Babylonia, yun daw babaeng pukpok sa Revelation chapter 17 verse 3 ay tumutukoy daw sa Roman Catholic Church. Isa sa mga pangalawang Bible nila, yung aklat talaga na ginagamit at ang may akda ay si Ralph Wodrow. At ito din ang kinukot sa narrator. No? Ang pamagat, Babylon Mystery Religion. Pero, iwan ko kung alam ba nila na mismo ang may akda sa naturang aklat. Bestseller talaga ito noon. Pero, siya ay nag-retract. At ang kanyang retraction laban sa simbahang Katoliko sa aklat na ito ay naka-publish na sa kaniyang mamaya sisilipin natin mga kapatid. Pero ang tanong, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, ang Romano Katoliko ba ang tinutukoy na babaeng pukpok sa Revelation 17:3? Kaya, tignan natin ito base sa konteksto mga kapatid sa Biblia. Una, tingnan muna natin ang nakasulat sa Pahayag, Kapitulo 17:1, ituloy sa 6. And then, ituloy natin sa Pahayag 9:12. Ano po ba ang nakasulat? Kung mapansin ninyo, ito po ang nakasulat sa naturang Biblia. Pansinin ninyo mga kapatid, ito ang nakasulat. Sa 9, kailangan dito ang pag-unawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol
na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari. Bumagsak na ang 5 sa kanila. Naghahari pa ang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. At ang halimaw nabuhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari na siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Tuloy natin. Ito ang mabasa sa 12. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari. Hindi pa naghahari, ngunit binibigyan sila ng kapangyarihang maghahari kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. Kung ibalik natin mga kapatid, ang interpretasyon ng Seventh-day Adventist, itong halimaw, walang iba daw kundi ang Papa sa Roma. Pero alam nyo ba na nagkukontrahan dahil itong pahayag na ito, sinalungat naman ng isang mangangaral ng Seventh-day Adventist. Ito. As Seventh-day Adventists, we traditionally believe that when Revelation 13:18 says, "Count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666," that this man represents the Pope, and the number of his name is Vicarius Filii Dei, or Vicar of the Son of God. Well, in this 2-part series, you're going to see that this man is not the Pope, and his name is not Vicarius Filii Dei. Seventh-day Adventist yan. Sinabi na ang halimaw hindi daw ang Papa at ang pangalan niya hindi daw ang Vicarius Filii Dei. Ngayon, balikan natin itong narration sa Bride of Christ channel na kahawig talaga ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Ito ang paliwanag niya sa babae. Taliwas naman sa nakasulat sa Biblia. Bakit? New Testament, nababanggit ang simbolo na babae. Ito ay grupo ng mga mananampalataya sa ating Diyos. Mga mananampalataya sa tunay na Diyos. So di niya napansin mga kapatid na ang babae daw na tinutukoy dito ay mananampalataya sa tunay na Diyos. Pagkatapos, sinabi niya na ang babaeng ito ay ang Roman Catholic Church. At ang Roman Catholic Church ay siyang tinutukoy na babaeng pukpok daw. So, nagkukontrahan na, di ba? Sabi, ang babaeng ito ay mananampalataya daw sa tunay na Diyos. Ibalik natin ha, nagkukontrahan talaga ang paliwanag nila. Sa madaling salita, kapag simbolong babae, ito ay isang religion o Basta babae, ito daw ay isang religion. Religion daw ang babae at ito ay sumasampalataya sa tunay na Diyos. grupo ng mga mananampalataya sa Diyos. Ngayon, maaaring itanong mo sa akin, kaibigan, saan sa Bible na kapag simbolong babae, ito ay metaphor ng grupo ng mga mananampalataya sa Diyos? Well, So, ganito sila mag-interpret. Kuha ng talata sa Bible, then pinagtagpi-tagpi batay sa kanilang interpretasyon. Pero out of context. Bakit? Dahil ang babae na tinatalakay at binabanggit ni San Juan sa Revelation chapter 17 verse 3 ay malinaw. Tinutukoy niya kung anong oring babae at ano yung babae na yan sa Revelation chapter 17 verse 18. Imposible naman kung inusinti sila nito. ito mga ilang halimbawa ng talata sa Biblia na ang metaphor na babae ay sumisimbolo sa mga mananampalataya sa Diyos. Una, sa Lumang Tipan, ang bansang Israel. Alam naman natin na sila ay mga mananampalataya sa tunay na Diyos. At ayon sa Biblia, ang tingin ng Diyos sa kanila ay isang babaeng iniibig. Ang Biblia ay maliwanag dito. Kung babasahin natin ang Hosea chapter 2 verse 19 to 20. Sandali muna, may nag-message, nag-comment, mahina daw ang
audio. Mahina ba ang audio? Paki-comment na din kung mahina ba talaga ang audio. Mahina daw ang audio. Kayo dyan, sis Hilda? Mahina ba? Tuloy natin ha. Okay ra. Ikaw ay aking magiging asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katwiran at katarungan sa wagas na pag-ibig at pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at kikilalanin mo ako nga si Yahweh. Imagine mga kapatid, tingnan ninyo ang ganitong modus ng anti-Catholic. Kukuha ng talata sa Revelation, kaugnay sa babae, pinagtagpi-tagpi sa Hosea chapter 2 verses 19 20 para iugnay na ang babaeng tinutukoy sa Revelation chapter 17 verse 3 ay religion. Okay. Pero i-expose natin ang kasinungalingan na kanilang ikinakalat. Verse na yan nagpapatunay na ang tingin pala ng Diyos sa mga mananampalataya or specifically sa bansang Israel ay isang asawang babae. Meaning, ganyan ang tingin ng Diyos sa bansang Israel na parang babaeng asawang sinusuyo. Kaya simbolong babae ang tingin ng Diyos sa mga mananampalataya. Yan po ay halimbawa sa Old Testament. Pangalawa, sa New Testament, ito ay ang iglesia. Ayon sa sinasabi ni Apostol Pablo, ang mga mananampalataya kay Kristo ay inahalin tulad din sa asawa o babaeng ikakasal. Kung babasahin natin sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 22 to 25, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa verse na yan, hinahalin tulad ni Apostol Pablo na yung mga mananampalataya ay hinahalin tulad sa mag-asawa. Bagamat ang context ng verse na ito ay payo sa mag-asawa, pero ang hugot ni Apostol Pablo dito ay na si Kristo ay lalaki at ang kanyang church ay hinahalin tulad sa asawang babae. Kaya yung mga mananampalataya kay Kristo ay binansagan sa Biblia ng Bride of Christ. Sinabi din sa Revelation chapter 19 verse 7, "Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready." Sa verse na yan, ang kordero ay symbolic na si Kristo at ang church ay yung babaeng asawa o yung bride. Pagpapatunay na ang church o yung mga mananampalataya kay Kristo ay nahalin tulad sa asawang babae ni Kristo. At nabanggit diyan yung lamb. Sino yung lamb? Ayon sa John chapter 1 verse 29 na si Kristo ay ang kordero ng Diyos, kaya ang lamb diyan ay si Kristo. Ngayon, nabanggit diyan na si Kristo ay may bride. Sino yung bride? Ang sagot ay sa mga sumusunod na verse. Verse 8, "Fine linen and bright and clean was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints." So yung bride daw dito ay yung saints, yung mga mananampalataya kay Kristo. Kaya dyan nakuha ang metaphor na ang church ay ang the bride of Christ. Ngayon, kung ang tingin ng Diyos ay babae sa mga believers sa Israel sa lumang tipan, at babae din ang tingin ng Diyos sa mga Kristiyano sa bagong tipan, ang tanong, anong klaseng mananampalataya ang babaeng binabanggit naman dito sa Book of Revelation? Yan. Wala tayong tutol mga kapatid. Una, linawin natin sa mga talatang ginamit niya na ang iglesia ay ang mystical body of Christ. Ang iglesia ay babae.
Pero total tayo sa interpretasyon na ang tinutukoy na babae sa Revelation chapter 17 verse 3 ay iglesia. Bakit? Dahil malinaw na inihayag ni San Juan kung anong oring babae at iglesia ba ang tinutukoy na babae sa Pahayag Kapitulo 17.3. May karugtong yan. Huwag kasing chap-chapin. Ituloy lang sa verse 18. Kung ano, iglesia ba? Ito ang mabasa natin mga kapatid. Ang babaeng nakita mo, ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ano daw ang babae na nakita? Iglesia ba? Hindi. May karugtong. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. So, dito pa lang, sapul na ang mga anti-Catholic sa mali nilang interpretasyon. Ang babae ay sumisimbolo sa isang bansa. Yung tinatawag na inang bayan o motherland, na kung saan ang babae ang ginagamit na gender, mga kapatid. So, ang babae daw na nakasuot sa kulay purple at may mga gold na precious stones, ang color na purple ay simbolo yan ng royalty. At kung tingnan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Yun ay tumutukoy noon sa pagan Roman Empire. Dahil ang 7 heads and 10 horns na binanggit sa Revelation, in the ancient Rome, meron silang 7 capital hells. Yun ang Aventine, Lines, yung Capitolines, yung Esquilines, yung Patalines, at yung Quirinal, no? At ang Viminal na bundok. Yun ang nakabuo sa Roma noon. Kaya nga, kung tingnan natin ang kasaysayan, lalo na sa ancient and medieval history, ito po ang ating mabasa. Rome under kings, the city, the 7 hells. So, yun ay kaugnay sa before the conversion of the Roman Empire. Tandaan natin, kaya nga sinabi ko, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Dahil, bakit sinabing nalasing sa dugo ang babaeng ito? Dahil, ang official na religion noon sa Roman Empire was paganism, and then Christianity was subject to persecution. Asan yan mabasa? Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Paganism was the official state religion. Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecutions. Ang tanong, dahil nabasa dito, Christians were subjected to persecution, sino ba itong Kristiyano na ito? Dahil daming mga mag-aangkin, kami po ang tinutukoy na Kristiyano dyan. Sisilipin natin ang history para hindi tayo nakabatay ayon sa history, mga kapatid. Kung sino ba talaga ang tinutukoy na Kristiyano sa history. Ito po ang mabasa natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the supreme in all things, would not accept the government cannot
permit an organization like the Catholic Church, malinaw ha, to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. So, ang kasaysayan nagpatunay na ang mga Kristiyanong inuusig sa pagan Roman Empire, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Inaangkin ng mga anti-Katoliko sila daw at kinuha nila na interpretasyon yung nangyaring Inquisition. Kaya sila daw ang tinutukoy diyan. Maling-mali mga kapatid, dahil ang Kristiyanong tinutukoy, malinaw sa history, ay ang Catholic Church. Kaya nga, kung tingnan natin ang kasaysayan, sa mga taon na ginawa ang mahigpit na persecution, o tingnan ninyo ang kasaysayan, mga Katolikong mga santo ang nagiging martir dito sa panahon ni Emperador Cesar Nero sa taong 64-68, si San Pedro at San Pablo sa panahon ni Domitian sa taong 95-96. Itinapon sa Patmos si San Juan, at sa panahon ni Trajan sa taong 106, wala pang protestante dito. Sino ba ang mga namartir? Sila si Santo Clemente, Eberistos, Alexander, mga santo papa ng simbahang Katoliko yan. Sa panahon ni Marcos Aurelius, sino ang napatay? Sila si Santo Policarpio sa Smyrna, Santo Justin de Martir, Santa Cecilia. Sa pagdating naman ni Septimius Severus, ang daming napatay din, at isa na si Irenaeus, Bishop of Lyons. Sa panahon naman ni Maxim, daming mga Kristiyanos ang inuusig at pinatay. Sa panahon ni Decius, grabe din, tinotorture at inuusig, naging martir si Santa Agata. Sa taong 257, sino napatay? Ang Santo Papa na si Saint Sixtus at ang diakono na si Saint Lorenzo, Saint Lawrence. Sa panahon ni Aurelian, sa taong 274, sino napatay? Malinaw na mga Kristiyano din. At sa panahon ni Diocletian sa taong 303-305, sino napatay? Mga santo ng simbahang Katoliko. Sila si Sebastian, Agnes, Lucy, Vincent, at marami pa. Ngayon, inaangkin ito ng mga anti-Catholic na tumutukoy daw sa kanila. Aber, sinong kasama nila ang ituro nilang namatay at namartir, namartir sa taong 303 to, wala. Tayo lang mga kapatid, maliban na meron tayong unbroken line of succession, meron tayong unbroken line of succession sa mga kasama din na nagiging mga santo at mga martyrs. Tuloy natin. At kakaiba ito sa mga nakaraang babae. Sabi diyan, siya daw ay ina ng mga mangangulunya or prostitute ang tingin ng Diyos, pero babae pa rin siya. Isang maruming babae. Kung babaeng ito ay sumisimbolo sa mananampalataya, natural na ito ay mananampalataya din kay Kristo. If we are using our common sense, this religion is a Christian religion. Remember, ang panahon... So, sabi niya, nabasa naman natin na tumutukoy yan sa lungsod, no? Pero ang interpretasyon ay Christian religion daw. So, una, during the time of St. John, wala namang ibang Christian religion kundi ang simbahang Katoliko, dahil the word Catholic derived from Hebrews, Acts of the Apostles, chapter 9, verse 31, sa original Greek Bible in which the New Testament was written, nandyan ang Ecclesia Catholis. No? Ecclesia Catholis. Okay, tuloy natin mga kapatid. No, ituloy natin. No? Tuloy natin. Panahon ni Juan ay panahon ng Kristyanismo. Wala na sa Old Testament. Kaya again, ang religion na ito ay isang Christian religion.
ang babaeng ito ay Christian religion. Well, dito na tayo magsisimula sa pagsusunog ng kilay para malaman natin ang katotohanan kung ano ang connect ng babae. So, imagine, ang anti-Catholic nagsusunog daw ng kilay para lang ipakalat itong propaganda laban sa simbahang Katolikong maling-mali na naman. Babaeng Babylonia sa Roman Catholic Church. Simulan natin yung sinasabi mismo ng Book of Revelation tungkol sa nakasulat sa noo ng babaeng ito. Ang sabi sa verse 5, nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga mangangalunya at ang mga kahalayan sa lupa. Yung nakasulat sa noo ang magbibigay sa atin ng clue kung sino ang babaeng ito. So, malinaw na iya'y tumutukoy sa pagan Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine, mga kapatid. Bakit? Una, paano natin masabi na iyon ang ancient Roman o pagan Roman Empire before the conversion? Dahil tumutukoy, tinatawag yan na Babylon din noon. Bakit tinatawag na Babylon? Una, sa kasaysayan, the historical Babylon, mga kapatid, kung tandaan natin na ang mga propeta sa Old Testament, iya'y tumutukoy sa pagan supremacy na inuusig ang mga sumasampalataya at naniniwala sa Diyos. At giniba ang templo. At ang Roman Empire inherited that characters of the Babylon in the New Testament. Remember, they destroyed the Jerusalem temple in the year 70 Anno Domini, katuparan sa hula ng ating Panginoong Jesucristo, and persecuted the new God's people, the Christians. Kaya, di kayo magtaka na yung salitang Babylon is a code word for Rome na ginagamit ni San Pedro sa kanyang pagsulat. Bakit code word sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 13? Dahil ang lahat ng mga aklat na secret scroll o yung mga scrolls na papasok at lalabas, dadaan yan sa authority ng Roman Empire. Binusisi yan para makita nila kung wala bang nagbabalak na rebellion sa kanilang imperyo. Kaya ginamit ni San Pedro ang code name ng Roma, Babylonia. Kaya nga kung tingnan natin sa footnote ng 1 Peter chapter 5 verse 13 sa Latin Vulgate Bible, ito ang mabasa natin, Babylonia. Ito ang Roma ng mga Caesar. So, could name talaga ang Babylonia sa Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine. No? Ang babae diyan, hindi ang Christian religion. Walang binanggit sa kasaysayan na Christian religion ang babaeng tinutukoy. Kundi malinaw ang nakasulat, mga kapatid, ulitin natin, ano ang tinutukoy na babae sa Revelation chapter 17 verse 18? Ito ang mabasa natin. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. So, lungsod na may kapangyarihan na sa mga hari sa lupa. Kung tingnan natin sa English, sa King James Version, imposible naman inosente sila nito. Ito ang mabasa natin. And the woman which thou sawest is the great city, which reigneth over the kings of the earth. So, syudad talaga, hindi iglesia. So dito pa lang, supalpal na ang interpretasyon ng mga anti-Catholic, mga kapatid. Kung tingnan natin ang mabasa sa Revelation chapter 17 verse 18, ito ang mabasa natin sa paraphrase kung ano ba ang tinutukoy na babae, mga kapatid. Ito, mabasa natin. Pansinin ninyo.
woman. It is certainly Rome that then reigned. It is certain that pagan imperial Rome was at that time the base on which the war sat. O see, ang babaeng patutot na nakaupo ay nakaupo sa paganong Roma. So hindi yung Kristiyanong Roma dahil even during the time of St. Paul, dalawang uri ng mga tao na nasa Roma. Anong uri? Merong tinatawag na pagan people at merong mga tinatawag na Christian. Pero maliit pa lamang sa early pre-Constantinian period. Yun ang mabasa natin sa kasaysayan ayon sa New Encyclopedia Britannica, Volume 10, page 164. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the first century. Anno Domini, the history of the Roman Church in the early pre-Constantinian period is essentially that of a small sect composed of recruits attracted from the lower classes of the empire. So maliit pa lamang. So may mga Kristiyano at may mga pagano. Mas malaki ang mga pagano noon dahil ang state official religion nila noon ay ang Roman Empire. Paganism was their state official religion, and then Christianity was suspected and subjected to persecution, mga kapatid. No? Tuloy natin. So, sablay ang interpretasyon nila na tumutukoy yan sa iglesia. Ang sabi diyan ang tanyag na Babylonia. Noong sinulat ni Apostol Juan ang Book of Revelation, ang Babylonia bilang syudad ay wasak na at isang ruins na lang ito ayon sa sinasabi ng mga propeta sa lumang tipan. At sa panahon natin ngayon, wala na pong Babylonia, ngayon 21st century. Kaya imposibleng literal na Babylonia ang binabanggit ni Apostol Juan, kundi isang metaphor or figure of speech lamang. Na ang Babyloniang binabanggit dito ay makikita sa impluensya nito sa ating kapanahunan. Kaya ang tinutukoy ni Apostol Juan dito ay hindi yung literal na Babylonia, kundi yung sistema o yung impluensya nito sa pamamagitan ng political religion na mag-e-exist pa sa hinaharap. So ang big Yung political religion daw umano na mag-i-exist sa hinaharap, yon ang kanilang interpretasyon. Pero ulitin natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Now, ngayon, sa panahon ba na naisulat ang pahayag ni San Juan, wala bang Roman Empire na pagano noon na grabe ang pag-uusig at pagpatay sa mga Kristiyano? Meron na. Oh. Meron na. Yun ang Roman Empire. Ngunit ang dugo ng mga martyrs ay nagiging binhi sa ating pananampalataya. Ang problema, ang interpretasyon dito ng mga Seventh-day Adventists at lalo na sa nag-narrate nito ay ang Babylonia, tinutukoy niya na yun ang Roman Catholic Church. So, bago ninyo gigibain at wawasakin ang simbahang Katoliko sa mga propaganda, dapat ilatag ninyo kung ang Katoliko ay hindi tunay, therefore, ito'y tatag lamang ng tao. Kung ito'y tatag lamang ng tao, sinong tao ang nagtatag nito kung hindi ang ating Panginoon Jesucristo? Tuloy natin. idea, isang political at religious na konektado sa Babylonia noong ancient times ang binabanggit dito. Ngayon ang tanong, anong Babylonia ang binabanggit ni Apostol Juan na may malaking impluensya sa panahon natin ngayon? Meron akong librong binabasa noong araw na pinamagatang Babylon Mystery Religion, Ancient. Ito ang sinabi ko sa inyo mga kapatid na aklat na Babylon Ancient Religion by Ralph Woodrow. Bakit?
ito kasi na aklat, alam nyo mga kapatid, ay matagal na itong ginagamit ng mga anti-Catholic, para bang pangalawang Bible nila ito. Pero alam nyo ba na kung sisilipin natin ang kasaysayan, nasa online yan, Babylon Mystery. Pakita ko sa inyo, Babylon Mystery. Pansinin ninyo. Sinabi dito, ito si Ralph Woodrow, no? Evangelistic Association. Ito'y aklat niya. At tinitira talaga ang simbahang Katoliko dito. At sabi dito, now out of print, and the second book is available entitled Babylon Connection. May correction na siya, mga kapatid. At sinabi dito na, sinabi dito sa kanilang, kung tingnan ninyo, na nag-recount na dito, no? Ito, in which Woodrow recounts and refutes his views previously presented in the Babylon Mystery Religion on online statement from the author can be found at the website. Ngayon, tingnan natin ang website. Ito ang website, mga kapatid. Imposible naman kung ang narrator na ito di nag-research. Bakit? Kung tingnan ninyo, palakihin natin ang nakasulat. Dito, mabasa niyo yung ginamit niya na aklat na Babylon Mystery Religion. Malinaw talaga, mga kapatid, na kinorek niya yung atake noon. At inaakusahan pa siya na naging bayaran sa simbahang Katoliko ng inuurong niya ang pahayag. Ito ang message from Ralph Woodrow regarding the book Babylon Mystery Religion. So, dito, makita ninyo, ito ang mga pahayag niya na talagang kinurek niya na nagkamali siya sa presentasyon niya na ang simbahang Katoliko ay Babylonia. Pwede niyong tingnan sa online. Nasa online yan, mga kapatid. No? Nasa online. So ang narrator na ito, mga kapatid, diyan niyo makita na kulang siguro ng research. Kulang siya ng research na nag-recount na pala si Woodrow batay sa mabasa dito. Sa kanyang aklat. Imposible di niya yan. Tingnan niyo, mga kapatid, pero kahit na nag-withdraw na siya sa pahayag, ito ginagamit pa ng mga anti-Katoliko na propaganda kahit Iglesia ni Cristo at Seventh-day Adventist ang naturang aklat. Ang author nag-recount na sa pahayag, pero yung mga anti-Katoliko ay iwan ko kung di ba nila alam ang katotohanan o nagbulag-bulagan lang ba sila para magpatuloy ang kanilang pagtuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Okay. So tuloy natin, mga kapatid. And modern, ang sumulat dito ay si Ralph Woodrow. Pinapakita dito na ang pagan religion ay nagsimula lahat sa Babylonia. Ayon sa libro na ito, sa chapter 1 pa lang, pinapakita dito kung paano nagsimula ang pagan religion during back of time noong panahon ng Tore ni Babel. So at tinutukoy ang simbahang Katoliko. However, basahin natin yung pag-recount niya sa naturang aklat.
Ito, pero patuloy pang ginagamit sa mga anti-Catholic. Imagine, imposible naman na kulang sila ng research. Oh. Ito, for a number of years, my book, Babylon Mystery Religion, was very popular, enjoyed a wide circulation. Ayun talaga. Nagiging pangalawa ito, pangalawa ito na aklat at Biblia ng mga anti-Catholic. Ito ang sabi niya. According to one rumor, the Catholics put so much pressure on me. I had a heart attack and almost died. Consequently, I recanted and wrote the other book. There is no truth of this. So si Woodrow na mismo, mga kapatid, ang nagpahayag dahil nang naglabas siya ng opisyal na pahayag na hindi pala ang simbahang Katoliko ang tinutukoy na Babylonia sa Babylon Mystery Religion, meron ng mga fake news. At ito ang isa sa mga sinabi niya according to one of rumors, the Catholics put so much pressure on me. I had a heart attack and almost died. Consequently, I recanted and wrote the other book. There is no truth about this. So, malinaw yan, mga kapatid. Pero, sabi, kailan daw umano ang Katoliko nagiging pagano? Nung si Emperador Constantino ay nakipag-join sa simbahang Katoliko. Hinalo umano ni Emperador Constantino ang pagano at ang Kristyanismo. Mali po yan. Yan ang hirap, mga kapatid, kung ang paniniwalaan natin ay hindi yung history. Maniniwala lang tayo sa tinatawag na history. Bakit? May mga nagsabi din, lalo na sa Seventh-day Adventist, na ang founder daw ng simbahang Katoliko ay si Constantino. Imagine si Constantino, na-convert siya sa simbahang Katoliko. Meron bang na-convert pagkatapos siya ang nagiging tagapagtatag? Sa The World's History by Lonnie Goldman, page 159, ito ang mabasa natin. In 312 Anno Domini, the work of Christian missionaries was made Asia when the Roman Emperor joined the church, Constantine. He adopted Christianity and made Christianity the official religion of the Roman Empire. Gradually, temples of the old gods were closed and their lands given to the Christian churches. See, ayon sa kasaysayan, si Constantino na-convert sa simbahang Katoliko. Pero sa interpretasyon ng ibang mga sikta, si Constantino ay nagtatag sa simbahang Katoliko. Ang conversion ni Constantino ayon sa mga history, hindi ayon sa history, ito napakalumang history, mga kapatid, ay ang tinatawag na Modern World by Beaton and Kaufman sa page 37. Ito po ang mabasa natin. Kung pansinin ninyo, the victory of Christianity. Constantine the Great, the successor of Diocletian, was the instrument employed by the divine providence at last to give peace to the church. See, ano daw ang nangyari sa conversion ni Emperor Constantine? Tinatawag yang victory of Christianity. Ang good news na ang Katoliko ay na-convert niya ang mga pagano. Hindi ang Katoliko'y naging pagano. Baliktad. Mahilig talaga sila magpakalat ng fake news. Balikan natin ang nakasulat. Dapat history ang batayan, hindi yung history. Sa page 38 sa naturang aklat,
mga kapatid, ito ang ating mabasa. In the year 313, Constantine published his famous Edict of Milan. By it, he granted full religious liberty, made eligible for the state offices, and restored all the confiscated church properties. The church obtained the power to hold property in its own name. The great privileges entitled the bishop and priest to carry out their sacred duties more efficiently. For the time being, paganism was not prohibited, but it ceased to be the only religion recognized by the public. Yun ang mabasa sa kasaysayan, pero ang resulta sa mga interpretasyon ng ilang mga anti-Catholic mga kapatid, si Constantino, hinalo niya ang paganismo at ang Kristyanismo. Mali, napakalinaw, na gradually the temples of the old gods were closed and their lands were given to the Christian churches. Ibig sabihin, ang conversion ni Constantine, yun po mga mahal na kapatid, ang victory ng simbahan laban sa paganong imperyo na noon ay umuusig, pinapatay, ngunit ang dugo ng mga martyrs nagiging binhi sa pananampalataya. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of